Biglang nagising ang ating bida na si Park Hyun-myung. Habang nakaupo, natanong nito ang kanyang sarili kung nasaan siya at pinagmasdan ang paligid. Nakita niya ang electric fan kasama ang iba niyang gamit at napagtantong nasa loob siya ng kanyang silid. Dito niya naisip na maaaring nakatulog siya pagkatapos niyang maglaro ng mahabang oras. Tama, marahil ay nakatulog siya habang naglalaro, dahil imposibleng magkatotoo iyon. Natawa siya habang sinasabi na ang buhay niya ay hindi isang web novel, kaya maaaring isang panaginip lamang na napunta siya sa loob ng laro. Ngunit habang iniisip niya na parang totoo ang panaginip niya, ay bigla itong natigilan, dahil nakita niya ang isang piraso ng ginto at isang lalagyan sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hinawakan niya ang piraso ng ginto at tiningnan itong mabuti. Hindi siya makapaniwala. Nanlaki ang mga mata niya sa takot habang tinatanong ang sarili kung dati na bang nasa loob ng kanyang silid ang bagay na iyon. Pero bigla niyang naalala ang kanyang panaginip, hindi kaya totoo ang lahat ng iyon. Mabilis niyang nilagay sa loob ng kanyang bulsa ang hawak niya habang nagmamadaling tingnan ang kanyang computer para alamin kung ano ang nangyari sa kanyang nilalaro. Pero ipinapakita sa kanyang monitor screen ang mensaheng, "This page does not exist." Natigilan siya, at makikita sa kanyang mga mata ang pagkalito kung paanong ang online game na matagal na niyang nilaro ay biglang mawawala nang hindi niya namamalayan. Pero habang pilit niyang iniintindi ang mga nangyayari, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw, galing ito sa labas ng kanyang silid. Sa labas ay makikita na nasusunog ang paligid, ang mga taong nagtatakbuhan, at ang mga halimaw na mukhang higanteng insekto na nagwawala. Nagkakagulo ang paligid at walang magawa ang mga awtoridad laban sa mga halimaw. Hindi tumatalab sa mga ito ang kanilang mga baril, habang ang isang pulis ay maririnig na tumatawag sa kanyang walkie-talkie at humihingi ng tulong. Mula sa kanyang silid ay takot na pinagmamasdan ng ating bida ang mga nangyayari, paanong ang mga halimaw sa larong panji niya ay narito na sa realidad. Napaupo siya habang may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Hindi siya makapaniwala habang inaalala ang mga nabasa niyang system window kanina sa laro. Totoo ba na ang hangganan sa pagitan ng realidad at ng larong panji niya ay nasa Syre na? Napuno siya ng takot dahil kung totoo ito, hindi na niya alam kung ano ang nangyayari, ano ang dapat niyang gawin. Pero habang nag-iisip, ay may nahawakan siyang isang bagay. Tiningnan niya kung ano ito at nakita niya ang piraso ng ginto sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang isang bagay. Kung ang mga halimaw sa larong panji niya ay narito ngayon sa realidad, hindi kaya ang mga bagay na nakuha niya sa loob ng laro ay maaari ring magamit dito. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang lamesa at kinuha ang maliit na lalagyan dito. Ito ang lalagyan na nanggaling sa loob ng laro. Nang buksan niya ito ay bigla itong nagliwanag at lumitaw ang mga nasa loob nito. Ang Michaela's Sword at ang High Dragon Soul, lumulutang ang mga ito sa harapan niya. Hinawakan niya ang High Dragon Soul habang iniisip kung paano ba niya gagamitin ang mga ito sa realidad, dahil sa laro ay kailangan lamang niyang pindutin ito ng 2 beses. Naalala niya ang impormasyon tungkol sa maliit na piraso ng ginto, ang Fragment of the Broken Golden Scale, may kakayahan itong pagsabayin ang realidad at ang mundo ng larong panji niya. Dito niya naisip ang isang bagay na nakalimutan niya. Ang siya na nasa realidad ay walang kakayahang harapin ang mga halimaw mula sa mundo ng panji niya, pero mayroon siyang naisip. Kaya naman, habang hawak ang piraso ng ginto, ang Fragment of the Broken Golden Scale, ay naisip niyang gamitin ito. Biglang nagliwanag ang piraso ng ginto at sa likuran niya ay isang imahe ng Diyosa ang lumitaw. Sa labas ng bahay ng ating bida, nasusunog ang paligid at marami ang sugatan. Makikita ang isang babae na tumatakbo, karga ang kanyang anak na babae. Habang nakayakap sa kanyang ina, ay natanong ng bata kung nasaan ang kanyang ama at bakit hindi pa ito dumarating, pero sinigurado ng kanyang ina na parating na ito. Habang tumatakas ang dalawa mula sa mga halimaw, ay bigla na lamang nahulog ang malalaking piraso ng bato, at nagulat sila sa pangyayari. Nakaligtas ang batang babae mula sa mga bato, pero ang kanyang ina ay natabunan ng mga ito. Nagmamadali ang batang babae para tulungan ito, pero mabigat ang mga bato kaya wala rin siyang nagawa. Nasabi ng kanyang ina na ayos lamang ito at kailangan na niyang umalis. Isang babae na may maikling buhok ang nagmamadaling tumakbo para tulungan sila. Tinanong nito kung ayos lang ba ang lahat, pero nakita niya na sugatan ng babaeng nabagsakan ng malaking bato.
Sinabi nito na ayos lamang siya at kung maaari ay isama ang kanyang anak. Napapikit na lamang ang babaeng may maikling buhok. Alam niyang wala siyang magagawa para rito. Hindi niya kayang alisin ang malaking bato na nakadagan sa kanya. Kaya humingi na lamang ito ng paumanhin at hinawakan ang batang babae. Sabay sabi sa ina nito na sisiguraduhin niyang magiging ligtas ito. Pero isang anino ang makikita sa likuran nito. Napalingon siya at nakita niya ang isang halimaw na papalapit sa kanila. Habang papalapit ang halimaw ay naisip na lamang ng babae na marahil ay ito na ang kanilang katapusan. Pero isang lalaki ang pumagitna sa kanila at nagawa nitong hatiin ang halimaw. Seryoso ang mga mata nito, nagliliwanag habang inaatake nito ang mga halimaw sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng babaeng may maikling buhok. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Habang yakap ang batang babae ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakaligtas sila. Natanong niya ang kanyang sarili, sino kaya ang lalaking ito? Dumating siya na parang isang bida sa pelikula. Pero habang nag-iisip ang babae ay nakita nito ang isa pang halimaw na paparating. Sumigaw ito para balaan ang lalaki pero nakita niyang hindi ito gumalaw at isang mas malaking halimaw ang umatake sa higanteng insekto. Tumangala siya habang tinatanong ang sarili kung ano ang kanyang nakikita. Isang dragon na may 9 na ulo ang nasa likuran ng lalaking nagligtas sa kanila. Nakita niya na tumayo ang lalaki sa isa sa mga ulo nito at sinabing huwag itong gumalaw. Nakatingin lamang ang babae habang tinatanong ang sarili kung nananaginip ba siya. Pero biglang kumawala ang batang babae sa pagkakayakap nito at tumakbo papunta sa kanyang ina. Nakita naman ng ibang nasa lugar ang nangyari at nagmamadali silang lumapit para tumulong. Napalingon ang babaeng may maikling buhok. Nakita niya na tuloy lamang sa pag-atake ang lalaki sa mga halimaw na nasa paligid. Bigla na lamang lumitaw ang mga halimaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi lamang sa Korea, sa paglitaw ng mga ito ay agad nilang inatake ang mga tao at winasak ang paligid. Dahil dito, marami ang namatay at nasugatan. Pero hindi lamang mga halimaw ang biglang lumitaw. Kasunod ng paglitaw ng mga ito ay dumating din ang mga mandirigma na may kakayahang labanan ang mga ito. Kasabay ang mga bayani na nais protektahan ang lahat. Ang dating mundo ay unti-unting nagbabago at isang bagong mundo ang nagbabadyang dumating. Isang lalaki ang nanunood ng balita sa kanyang cellphone at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita, nagsulputan ang mga mandirigma, mga hanggal, sinasayang lamang nila ang hawak nilang fragment of the broken golden scale. Isang lalaki na may player name na Massacre, ang makikitang seryoso habang tinitingnan ang hawak niyang fragment of the broken golden scale. Nasabi nito na ngayon ay sigurado na siya na ang realidad at mundo ng Pangea ay nagsisimula ng magsama. Habang mahigpit na hinahawakan ang piraso ng ginto, nasabi nito sa kanyang sarili na ang realidad at ang larong Pangea ay maaaring maging isa sa hinaharap. At sa oras na iyon ng kaguluhan, ang lahat ay magiging magkalaban. Ang mga taong makakuha ng mas maraming fragment of the broken golden scale ay magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan at magiging bida sa panahong iyon. Isang system window din ang kanyang tinitingnan at ang rangkang na hindi nagbabago sa loob ng 2 taon ay sa wakas na bago na. Ang puntos ng nangunguna ngayon sa rangkang ay umabot ng 220 points. Pinagmasdan niya ang pangalan ng nangunguna sa rangkang, si Randolph na may 220 points. Iniisip niya kung ito kaya si Randolph ang kilala nilang Phantom. Si Phantom, tinatawag ding Ghost, dahil walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan ay binansagan siya ng mga ibang manlalaro sa pangalang ito. Siya ang unang manlalaro na bumuo ng NPC Expedition na tinatawag na Demon Realm Expedition, ang nag-iisang nakaabot sa huling bahagi ng larong Pangea. Kahit na hindi naging maganda ang resulta at nabigo ang expedition, hindi mapagkakaila na siya ang pinakamalakas na manlalaro sa larong Pangea. At dahil ang pinakamalakas na karakter na mayroon siya ay masasummon kapag namatay ito, marahil ay napunta siya sa mundo ng Pangea nang mabaigo ang expedition quest nito. Naisip din ni Massacre na kahit na ang karakter at mga gamit nito ay mawawala, ang mga talent nito sa mga dati niyang karakter ay maiipon. Kaya naman nauunawaan niya kung paanong nakakuha si Phantom ng mataas na puntos sa rangkang. Biglang nagising ang ating bida. Tama, si Randolph na nasa mundo ng Pangea. Habang nasa bathtub ay iniisip nito ang mga pangyayari. Ang mga halimaw sa larong Pangea ay lumitaw sa realidad.
pati na ang mga karakter ng mga manlalaro nito. Ngayon ay nagiging mas malinaw na sa kanya ang lahat. Sa kanyang huling karakter ay muntik na niyang maabot ang dulo ng laro dahil sa Demon Realm Expedition. Pero ang mga hard NPC mercenary ay hinahadlangan ang progreso nito, at kahit na ang mga kasama nilang NPC ay tinraider sila. Naisip ni Randolph na kahit na anong posibilidad ang kanyang i-consider, ang mga paghadlang na ito ay laging iba sa kanyang inaasahan. Tumayo siya habang iniisip na kung ang mga paghadlang na ito sa laro ay gawa ng ibang manlalaro na katulad niya, ay ibang usapan ito, mga manlalaro na ayaw maabot ang katapusan ng laro at tinuturing siyang kalaban. Habang naglalakad si Randolph ay iniisip niyang ang mga manlalarong ito ay dati na siyang pinag-iinitan. Kaya malaki ang posibilidad na ganoon pa rin ang sitwasyon ngayon. At kung ang hangganan sa pagitan ng realidad at Pangea ay tuluyang maglaho, hindi siya maaaring magtago na lamang pagkatapos niyang makapag-log out. Alam niya sa sarili niya na kailangan pa niyang lumakas ng mabilis. Naupo naman si Isabela habang tinatanong si Randolph kung tapos na ba itong makipag-usap sa mga bituin. Napangiti ito nang sumagot si Randolph na oo at nagpunta ito sa kanya para tuparin ang pangako nito. Pero sinabi ni Randolph na mayroon siyang isang kondisyon. Napalingon si Isabela at pinaalis ang mga taga-silbi nito. Nang makaalis ang mga taga-silbi ay tinanong nito kung ano ang kanyang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang sabihin nito na dalhin siya sa lugar na tinatawag na sanctuary. Sumagot si Isabela na nahihibang na ba ito, pero nanatili lamang na nakatayo si Randolph habang iniisip na ang ikalawang main quest ay ang pagkakaroon ng class. Ngumiti siya habang sinasabi kay Isabela na mayroong bituin sa lugar na yun, pero ang hindi sinasabi ng ating bida, ay ang nais niyang class ay matatagpuan din sa lugar na yun.